Good morning. Yung project natin ngayon, eto. So, may nagawa na akong 2 piraso. Ayan. Lagyan natin ng groove sa gilid. Ito naman yung parts naman na to para ito sa power wheel ng mga side lever natin. Ayan. So, meron mo tayong isa. So, papakita ko sa inyo kung para saan ito. Ito na yung side lever natin. So, yung gagawin natin, power wheel, kagaya nito. Para ito sa mga unit na 3 piraso, order ni sa atin ito. Order sa atin ni Sir Felnor Soniega. Kala ko nga 2 lang, kaso naging 3. Ito na yung update sa mga unit niya. So, ito ay kay kay Choi. Ito kay Sir Felnor sa kasama niya. At saka yung isa doon, yung green. So, yung gagawin natin, gagawa natin siya ng power wheel. Ito, para yan dito. Maganda din yung combination ng kulay ng black at saka olive green. Eto, mas naganda na ako dito kasi ang linis niyang tignan. White at saka fast blue. Ito naman, dark blue. At saka yung pares nito is black siguro. Depende yan sa gusto ng may-ari. Nag-order sa atin. Ito naman yung isa nilang unit. Ayan, ni Sir Felnor. So, lalagyan din natin siya ng power wheel. Yung iniisip ko sana, maganda sana yung combination din ng white at saka ng pink. Ayan. Napakalinis tingnan. So, balik tayo sa milling. Titirahin natin yung isang pirasong natira. Papakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Meron kaming dividing head dito, pero try natin yung program doon sa DRO, digital readout natin, kung ito na yung ano niya, output niya. Maganda din yung yung gawa ng DRO, basta na center lang. Ito ipapakita ko na sa inyo. So, dito sa DRO, yung function na ginamit natin, ito. Ayan, halimbawa, naka-0 na yung material natin. Ito, i-0 muna natin. Sige. Balik tayo sa YouTube kasi hanggang ngayon kumikita pa rin yung channel natin. So, mag-add tayo ng isang pang video para may mapanood kayo. So, yan na. Kanina, yung 2 nauna, naka-0 na yon. Ayan. Ito yung, yung advantage mo pag meron kang DRO. Kasi, marami siyang program na pwede mo magamit. Ito ay 0 din natin. Yung y-axis. So, ngayon, yung x-axis natin naka-0 na. Y-axis naka-0 na rin. So, yan. Naka-center na rin yan. Yung gamit pala natin, ball nose na 10mm. So, first natin gawin, na 0 na yon. Press natin yung function na to. Ito. So, ito ay PCD XRY, X and Y. So, ito ngayon, enter lang natin. Ito naka-center na. Ayan, naka-center na rin. Diameter. So, sinukat ko kanina yung diameter nito. Gusto ko siya i-offset konti.
So ginawa kong 36 para bahagi lang yung ano, yung kain ng bullnose natin. At saka naglagay din rin ako ng stopper dito. Ayan. Next mo lang, enter mo na lang ito. Ito. Tatanungin ka niya ilang holes yung gusto mo. Ito, naka 12 holes tayo. Pwede naman 15, 20, kahit ilang holes yung gusto mo dito. Siya yung magbibigay sa iyo ng ano, ng coordinate ng X and Y niya. Enter lang. Number of holes kailangan natin is, gusto natin gawin is 12 holes. Starting angle, pwede naman 90 degrees, pwede naman 0 degrees. End angle 360 para iikot siya. Eto na, number 1 hole. So, i-zero mo lang yan. Ayan. Mahirap i-zero ah. Ayan, na-zero na. So, yung gagawin mo dito, ayan, naka-stopper na rin yan. Ayan, naka-stopper na yan dito. So, check ko muna kung mahigpit yung shock natin. Mahigpit na. So, sa nakikita nyo, medyo maliit yung kain. Add lang natin konti kasi mas manipis ito compared dun sa dalawa. Eto, parang kulang pa. Add pa konti. Yan. So, first cut natin ganyan. Next natin gawin, hanapin natin number 2 na hole. Ito, number 2. So ito, kailangan lang i-zero yan. Ayan. I-zero lang natin. At saka yung y-axis, i-zero din natin. Ayan. At saka magkakat tayo ulit. So nakikita nyo na may dalawang cutting na tayo. Pangatlo, press mo lang ito. At saka kung gusto mong ulitin, pwede mo naman siyang ibalik. Ayan, hole number 1, number 2, number 3. Number 3 na tayo. Ayan, kailangan mo lang i-zero ito. Ito yung nag-enjoy ako dito sa DRO kasi matagal ko na rin ginagamit ito pero ngayon ko lang na-video. Maganda din yung ano, yung kung gamitin mo yung dividing head, mabilis din. So, hole number 3 tayo, magkakat tayo. So, dito yung banda sa ilalim. Ayan. May itsura na siya. So, continue lang natin hanggang sa maubos. Hole number 4. Ito hindi talaga kayo magkakamali dito kasi siya na yung magtuturo sa inyo kung saan tayo mag-position ng X and Y natin. Dito, pag na-measure mo na, na-zero natin, hindi mo na kailangan ng caliper dito o magsukat ka pa dito. So ito natapos na. Ayan, may 3 na tayo. Ito ay ready for anodizing na. So abangan nyo yung magiging itsura nito. Ito, 3 na to. I-upload ko sa next video natin. So hanggang dito na lang yung video natin. Good morning and Happy New Year sa lahat.